number 1 na radio network ng bayan. RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide. Low pressure area, mas lumaki. Lumaki ang tsansang maging ganap na bagyo. Bilang ng mga namatay sa pagulan dulot ng sama ng panahon, umakyat na sa 26. Davidson Pangayan, nilalagay ng DOJ sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Realignment ng pork barrel ng mga senador sa 2014 national budget, tinanggi ng Malacanang. Korupsyon sa gobyerno lalo pang tumaas ayon mismo sa mga negosyante batay sa isinagawang SWS survey. Balitang negosyo natin, ang piso bumagsak kontra sa dolyar sa 45 pesos and 8 centavos. At balita sa ibayong dagat, snap election sa Thailand tuloy na sa 2 ng Pebrero. Mahigit 4 na ram paaralan nagsara dahil sa mga kaguluhan. RMN News Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Umaga ng Webes ngayon, January 16, 2014. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DXCC 828 RMN Cagayan, DXDC 621 RMN Davao, DYRI 774 RMN Iloilo, at sa DYBR 657 RMN Rojas. Live international via Ustream. Search for RMN Manila. Ganon din live tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon natin, mas lumaki ho ang tsansang maging ganap na bagyo ang low pressure area na ngayon ay nasa silangan ng bansa ngayong Webes. Ayon sa Pag-asa, nag-iipon lamang ng lakas ng sama ng panahon sa kadagatang Pasipiko at kakambyo pa rin pabalik ng bansa. Tatawagin itong agaton. Oras na maging tropical depression, ngunit hindi naman nakikita na pag-asa na magiging malakas na bagyo ito, itong low pressure area, dahil malapit na ito sa kalupaan. Alas 4 na madaling araw nang namataan ng LPA sa layong 120 km silangan ng Giwan Eastern Samar. At dahil dyan, aasahan pa rin ngayong araw ang pagulan sa malaking bahagi ho dyan nasa Visayas at Mindanao. Oras na bumalik Eastern Visayas at Caraga region na magiging sentro ng pag-ulang dala nito. Patuloy namang iiral ang amihan Northeast monsoon dito sa buong Luzon, habang nakataas pa rin ang gale warning sa buong Luzon at Eastern Visayas. RMN Nationwide Report. Mga kaganapan, ang epekto ng malakas na pagulan ay umakyat na sa 26. Ang bilang ng mga namatay sa malakas na pagulan dulot ng umiiral na paring low pressure area sa Visayas at sa Mindanao. Sa pinakuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, alas 8:30 Miyerkules ng gabi, karamihan sa mga namatay mula sa Davao Region na naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. 36 naman ang naitalang sugatan, habang nasa 11 ang nawawala pa. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity ngayon ay ang Kauswagan, Lanao del Norte, Tarragona, Davao Oriental, Manay, Davao Oriental, Caraga, Davao Oriental, Baganga, Davao Oriental, Katiil, Davao Oriental at Boston, Davao Oriental. Sa mga reyon ng Davao, Northern Mindanao at Caraga, kabuang nasa 71,487 mga pamilya, o iyan ay nasa 339,000 individual ang apektado mula sa 62 bayan mula sa 14 na lalawigan sa Regions 10, 11 at ang Caraga.
Natili naman sa 225 ang mga evacuation center kung saan nandoon yung may 42,000 mahigit na mga pamilya o mga 206,000 individual. Ayon pa sa NDRRMC, 71 kalsada at 37 tulay ang hindi madaanan ngayon. Nauna nang napabalita na may mga daang nasira at natabunan ng landslide. 16 na barangay sa Iligan apektado po ng baha, isinilayan rin sa state of calamity. Kasama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Idineklara na ng lungsod ng Iligan sa state of calamity ang 16 na barangay na naging biktima ng pagbaha magkaraang araw. Sa isinagawang sesyon ng Sangguniang Panglungsod kahapon, inaprubahan ng mga ito ang pinadalang sulat ni Mayor Cel Sorensya hinggil sa pagdeklara ng state of calamity ng nasabing mga barangay. Ito'y para magamit ng mga barangay ang kanilang calamity fund at mabigyang tulong ang mga pamilya na apektuhan ng pagbaha. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagbibigay ng relief goods ng CSWD dito sa lungsod ng Iligan sa mga pamilyang napektuhan ng baha. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Isasama na ho ng Department of Justice naman sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration ang negosyanteng si Davidson Bangayan na pinaniniwalaang si David Tan na big-time rice smuggler sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, may mga nakalat na impormasyon sila kaugnay sa posibleng pagkakasangkot ni Bangayan sa rice smuggling dahil sa hinalang siya rin ang negosyanteng ang si David Tan. Inatasan din ng kalihim ang NBI na ituloy ang pagkalap ng mga karagdagang impormasyon at katibayan na si David Tan at Davidson Bangayan ay isang tao lamang. Batean niya sa isa sa mga testigo ng NBI na mula sa isa sa mga kooperatiba ng bigas, si Bangayan at Tan ay iisang tao lamang. Nagpag-unay na rin anya ang NBI sa Caloocan Regional Trial Court para mabigang linaw ang mandamiento de aresto na ipinalabas nito laban sa isang David Tan na inakausahan ng pagnanakaw ng kuryente. Hindi raw kasi karaniwan ang katagang who is not sa isang warrant of arrest dahil kadalasan mga aliases lang ang isinasama sa pangalan ng mga taong ipinapa-aresto. Kampo ng tinaguriang rice smuggling king umalma sa paglalagay sa kanya sa lookout bulletin. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Inalmahan ng kampo ng tinaguriang rice smuggling king ang plano ng Department of Justice na isailalim sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration si Davidson Bangayan. Ayon kay Atty. Benito Salazar, ang abogado ni Bangayan, walang legal na basihan upang ilagay sa lookout bulletin ng kanyang kliyente dahil wala naman itong ni-isang kaso. Paliwanag pa nito ng pinaghahanap ng Caloocan Regional Trial Court kay isang David Tan at hindi ang kanyang kliyente na si Davidson Bangayan na may kasong paglabag sa anti-pilferage law o pagnanakaw ng kuryente. Sinabi pa ni Atty. Salazar na nagpahayag ng kanyang kliyente ng kahandaan na makipagtulungan sa NBI upang madakip ang umanitotong hari ng rice smuggling sa ating bansa. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak Nationwide. Itinanggi ng Palasyo ng Malacanang na nalusutan ang mga senador si Pangulong Noynoy Aquino hinggil sa realignment ng kanilang pork barrel sa 2014 national budget. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lascerda, patunay dito ang conditional implementation na nakapaloob sa veto message ng Pangulong Aquino. Labas na anya ang mga senador at sa ehekutibo na ang pagpapatupad sa mga tinukoy na proyekto sa national budget. Nabatid na ang nasabing realignment ay naisingit sa Bicameral Conference Committee saka nilagdaan naman ng Pangulong Aquino. Kabilang sa dito ang may 200 milyong pisong insertion ni Senator Jinggoy Estrada sa LGUs kung saan 100 milyong piso ang mapupunta sa Maynila. Tiniyak naman ni Lascerda na kakausapin ng Department of Budget and Management ang mga na-realign na senador o nag-realign na mga senador bago ilabas naman ang pondo na sunod ang mga kondisyon. Mga kasama, mas marami na negosyante ang nakakita ng insidente ng korupsyon sa gobyerno. Batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa noong July 31 hanggang November 29, sa 751 negosyante sa Pilipinas, lumitaw po na umakyat sa 56% ang nagsasabing talamak
ang katiwalian sa gobyerno sa nakalipas na taon kumpara sa 43% noong 2012. Tumas din sa 42% mula sa 41% ang nagsasabi na kailangan pang manuhol na mga kumpanya para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Bumaba naman sa 73% mula sa 78% noong 2012. Ang maniniwala na epektibo ang hakbang ng administrasyon laban sa korupsyon. Gayunman, marami pa rin ang naniniwalang seryoso ang administrasyon sa pagsugpo ng korupsyon. Nagpaalala ang grupong Migrante International sa mga Pilipinong nais makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa interview ng RMN kay Migrante International Chairperson Gary Martinez, mahalagang i-check kung nasa listahan ng mga agencies sa POEA ang inaplayang ahensya. Pinaka number one po ay i-check pong mabuti na kung lisensyado yung ahensya na magpapalisan nyo, at kahit po may ipakita lisensya yan, ang susunod nyo pong gagawin ay i-check po kung may job order itong ahensyang ito, sapagkat dyan po talaga maraming naloloko rin dahil may pinakita ng lisensya. Kailangan po i-check natin kung may job order itong mga tao ito. Pangalawa po, kapag po ang nagre-recruit sa inyo ay pinangakuan kayo in 2 weeks time makakaalis kayo at humihingi na ng malaking halaga, huwag nyo na pong ituloy. Iyon po yung mga talagang tinatawag natin na magsasamantalahin lang po kahit pag naibigay niyo yung pera, maglalaho po parang bulaya. Kauna niya, nilinaw ni Martinez na magpapatupad na ng crackdown ng gobyerno ng Malaysia para sa mga undocumented workers doon. Taon-taon po, taon-taon naman pinagkakrakdown dyan sa Malaysia, pero nga po yung sinasabi namin sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, ito ensure yung paglabag po sa karapatan pantao, kasi talagang inhumane po yung ginagawa nilang pagpaparusa po sa ating mga kababayan. Hindi po ito yung simpleng pag-aresto, Ito po, sila po ay binabatuta. Yan po yung bago isakay sa bangka o barkong pabalik po ng Pilipinas. Sila po ay nilalatigo pa o ginagamitan ng yantok sa likuran. Sa ngayon, tiyatay nasa 200,000 undocumented na mga Pilipino ang nanatili pa rin sa Malaysia. Panukalang alisan ng VAT ang singil sa kuryente suportado ng mga senador. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. Report! Mula sa mga senador ang panukala mula sa House Committee on Ways and Means na alisan ng value-added tax ang bayarin sa kuryente. Ayon kay Senator Vicente Tito Soto III, suportado niya ang anumang panukala para sa ikabubuti ng mamamayan. Pabor din dito si Senator Sergio Esmenda dahil tiyakan niya na makaluluwag ito sa mga consumers. Kinatigan din ito ni Senator Francis Chis Escudero dahil noong pamanaan niya, tinutulan na niya ang pagpapataw ng 12% VAT. Si Trillanes naman ay pabor din, pero dapat daw ito ay pansamantala lamang o sa tuwing merong extraordinaryo na pagtaas sa presyo ng bilihin. Base sa pag-aaral ng World Bank, bababa ng 85 centavos hanggang piso ang bayarin kada kilowatt hour sa kuryente sa oras na alisin ang 12% VAT. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Ang Kamara hindi sigurado sa nominasyon ng isang party list congressman. Kasama natin sa balita si Conde Batak. Report! Aaralin ni House Secretary General Marilyn Barua-Yap ang liham ni Attorney Brigido Dulay na kumukwestiyon sa pag-upo sa Kongreso sa second nominee ng Anwaray Party List na si Representative Victoria Isabel Noel. Ayon kay Barua-Yap, susuriin nila reklamo ni Dulay kaugnay sa estado ni Noel sa pagpayag na makaupo ito sa 16th Congress. Sinabi naman ni House Speaker Sonny Belmonte na nasa ayos na ang mga papel ni Noel at naipasa na sa SecGen's office para aralin ang basehan at legalidad ng posisyon nito. Reklamo dito ni Dulay ay hindi naman iprenoklama ng COMELEC si Noel na makaupo na ikalawang nominado ng Anwaray dahil sa reservation na iniutos ng Korte Suprema dahil sa nakabinding kaso ng Abang Lingkod Party List. Sa lahat ng mga party list representatives, ang requirement ay ang proclamation sa party list bilang duly elected party list, kaakibat ang bilang ng nominado na iprenoklama at sertifikasyon ng COMELEC sa bawat nominee. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo, RMN News Negosyo. Bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar sa 45 pesos and 8 centavos. Yan po ang pinaka mababang halagang naitala sa loob ng 3 taon. Sa ulat, sinasabing dulot yan ang pagkilos ng US Federal Reserve na muling bawasan ang kanilang pamumuhunan sa mga emerging markets gaya po ng mga bansa sa Asia. Nabatid na critical na rin ang antas na ito at maaaring makaapekto sa presyo nilang pangunahing bilihin. Samantala, pinangangambang bumagsak pa sa 45.30 ang halaga ng piso katumbas ng $1. RMN News Abroad.
Nanindigan si Thailand Prime Minister Yingluck Shinawatra. Natuloy ang itinakdang snap election sa Pebrero 2. Ito ay sa kabila ng banta ng oposisyon na i-boycott ang naturang eleksyon. Ayon kay Shinawatra, walang legal na basihan para i-postpone ang halalan dahil mahalaga ang karapatan ng mga tao. Una nang inirekomenda ng Election Commission na ipagpaliban ang halalan hanggang Mayo dahil sa political crisis ngayon sa bansa. Pero dahil sa hindi pagsipot ng oposisyon sa pagpupulong, nagdesisyon si Yingluck na ituloy ang eleksyon. Samantala nasa 447 mga paaralan sa Bangkok, Thailand ang nagsara dahil sa patuloy na kaguluhan dulot ng mga protesta sa naturang bansa. Nabatid na nagkaroon ng ulat na idedeklara ang blackout sa Thailand at lahat ng business establishments ay magsasara kahit maaring magkaroon ng panic buying. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Huwebes na tayo, January 16, 2014. Sa mga taga Baguio, Dagupan, Naga, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Tugigaraw, Sorsogon, Dait at Palawan, kung saan may RMN tayo sa Luzon. Isa pong magandang umaga sa inyo lahat. At pwedeng panoorin nyo dito ang pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you po Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon mga kasama. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan, may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News nationwide. Ang oras natin, tatak, 17 minuto na ang dumaan makalipas ang alas 7 ng umaga. RMN. That news was